Art Good afternoon sa lahat ng mga Samaniego. nakikinig at mga nanonood. Mr. Samaniego, maaari po bang i-share sa ating mga tagapakinig kung ano ang Scamwatch Philippines? Opo, ang Scamwatch Scamwatch Philippines. Pilipinas po ay isang organization kung saan tumutulong kami educate ang ah, mga netizens paano maging ah, hindi maging biktima ng scam. Naitayo po namin yung Scamwatch Pilipinas kasi po merong isang 77-year-old na lalaki na lumapit sa amin at humihingi ng tulong kasi na-scam siya. Yung pang-dialysis money niya nawala dun sa kanyang e-wallet. So nung tinulungan namin siya, sinamahan namin siya sa law enforcement pero medyo nagkaroon ng problema kasi pinagpasapasahan siya. At doon namin naisip na kailangan nating masolusyonan itong pang-i-scam ng mga ito, lalo na yung mga binibiktima. Yung most vulnerable sector of the society, yung mga senior citizens at yung mga bata po. So kaya tinayo namin ang Scamwatch Pilipinas para tulungan ang gobyerno natin para ma-educate ang mga tao. Naku, Ang mga netizens, lalo na ang mga bata at seniors. Napakaganda ang ginawa niyo yan, Mr. Samaniego. At sa tingin niyo, gaano na ba katalamak ang scam sa Pilipinas? Gaano kadami Naku, na? ano po, ang dami ng nai-scam, ang dami ng naluloko. Ang nagiging problema minsan natin, wala tayong eksaktong numero kasi hindi nagre-report yung mga nai-scam. Kasi nahihiya sila. So imagine 60 years old na nabiktima ng love scam. Naku, So nakakahiya nahihiya ngayon. yung mag-report. Oo, nahihiya yung mag-report, hindi lang dahil sa pamilya nila, kundi dahil sa mga kaibigan nila na takot silang pagtawanan. Pero sinasabi po namin na kailangan po natin i-report to dahil pag di tayo nag-report, ang maaaring susunod na maging biktima nito yung mga kamag-anak natin o mga mahal sa buhay. Oo, ano naman ang tinatawag nating love scam? At saan ito nagmula? Opo, yung love scam po, tinatawag din itong relationship scam. Ang relationship scam, yung scammer, kinukuha yung loob ng kausap niya, kinukuha yung tiwala, minsan nililigawan pa, at pag lumabas na, at kung nagtiwala na, naging kampante na loob nung gusto niyang biktimahin, nangihingi na ng pera. Minsan hindi direkta yung panghihingi ng pera. Ito yung isipin natin kasi sinasabi ng iba, ay hindi naman siya nanghingi, ako yung nagbigay. Kasi ang ginagawa nila, biglang meron silang sad story sa'yo. So halimbawa, yung isang senior citizen na nakausap ko, biglang meron lang nakipag-usap sa kanya online, nag-message sa kanya, at araw-araw na nakikipag-usap na sa kanya. Isang buwan po yun. Araw-araw nag-good morning. Tuwing Mr. gabi Samaniego, nag-good sa iya night. sa telepono, doon sa papaano Sa messenger. sa mga messenger. Ano naman ang mga palatandaan o red flag ng isang simpleng pakikipag-usap ay maaari humantong sa scam? Ito, Oo. ang palatandaan nito, pag hindi mo kakilala at nag-message sa inyo, at ang unang message niya ay nagagandahan siya sa inyo, at gusto niya Nako, yun na makipagrelasyon umpisa. sa inyo, magduda ka na. Oo, so Iwasan na. yung nakausap namin, ganun yung nangyari. At ito po ang minsan matatawa kayo kasi yung kausap niya, yung isang retired military daw na nasa Middle East, biglang nawala. After 3 days, siyempre siya nag-aalala, bakit hindi na nag-good morning sa akin? Bakit hindi na nag-good night? So nag-aalala siya. Ang ginawa niya, hinanap niya. So hindi niya nakita. Pero on the 3rd day, yung taong yun, nag-message sa kanya. So sabi niya, ano nangyari sa'yo? Sabi nung kausap niya, nagkasakit kasi yung tatay ko at kailangan ko sana ng pera. Nako, yun na. So siya yung nag-volunteer. Ay. Tutulungan kita. Nako. So eto na, doon na nagsimula yung pangungutang sa kanya. At eto po, ang problema po kasi sa love scam, hindi yan nag-stay as love scam. Tumatawid yan sa ibang scam. Nagiging investment scam. Nagiging cryptocurrency scam. So eto ngayon, kausap niya, sabi sa kanya, nahihiya naman ako, ang dami ko ng utang sa'yo. Ganito na lang, mag-invest ka, may kakilala. Nako, yan na. Ayun, eto na, nag-invest siya, hinihingan siya ng 120,000, nagpadala siya ng 120,000. Kasi investment dun daw sa cryptocurrency. Na ang platform, peke din.
Naku, Kala niya yan. totoo, pero peke din yun. So nung wala na siyang maibigay, inutusan pa siyang mangutang. Yeah, Mr. Samaniego, yung nag-report sa inyo, kaya kayo nakapag-umpisa nitong inyong organisasyon, ay isang senior citizen. Sa inyong pananaw, Opo. bakit vulnerable ang older person sa cyber fraud? Kasi po, ang mga seniors natin, likas na maunawain, likas na matulungin. At ito mga seniors natin, o kahit yung 50 years old and above, kahit hindi pa senior, basta Pilipino, nakikinig yan pag may humingi ng tulong, pag may Maawain. naging problema. So ito yung strength natin na kung saan ready tayong tumulong, nagiging vulnerability na din natin. Mr. Samaniego, paano tumutulong ang Scamwatch Pilipinas sa mga nabiktima ng scam? May hotline o help desk ba kayo na maaring i-contact o lapitan? Opo, ang ginagawa po namin, pinapatawag namin sila sa 1326. Ito po yung interagency 1326. hotline against scam. Ang daling tandaan. Tawagan lang po nila ang 1326. Ang sasagot po dyan, nasa CICC. Very capable po yung mga cybersecurity professionals natin sa CICC. At sila yung tutulong sa inyo. Ang Scamwatch Pilipinas naman, ang ginagawa po namin, kami po yung nag-educate. Meron kami mga educational campaign. Nagbibigay po kami ng libreng talk sa mga senior citizen, sa mga schools, religious institutions, at mga bata. Naku, ang dami So, nyo yun po palang ang ginagawa ginagawa. namin. Opo. Usually, nagre-report ang iba pag na-scam na. May mga success story po ba o testimonya na galing Opo. sa mga senior citizens na natulungan ng Opo. Scamwatch? Opo, natulungan ng CICC po ang tumulong. Saka PNP Anti-Cybercrime Group. Sila po ang tumutulong. Kasi meron silang karapatan na habulin to mga scammer na to. Pero ang importante po kasi, pag na-scam kayo, i-report nyo agad. Correct. Dapat mabilis kasi ang bilis pong kumilos ng mga kriminal. Kaya Ating dapat pag na-scam CICC kayo at ngayon- saka NBI, Mr. Samaniego. Opo, pero ang mabilis kumilos po ngayon ang CICC at ang PNP Anti-Cybercrime. Naku, mabuti naman po. Ano naman na inyong payo o mensahe sa ating mga older persons na nakikinig at nanonood ngayon? Opo, hindi pong masama na magduda tayo sa lahat ng mga natatanggap natin message. Halimbawa, biglang may nakipagkilala sa inyo, biglang biglang interesado sa inyo. So magduda ka kagad. Huwag basta-basta maniniwala. So yun lang po ang kailangan natin magduda. Pangalawa po, hindi po masamang magdamot. Huwag basta-basta magbibigay ng pera sa hindi natin kakilala. Huwag basta-basta magbibigay ng impormasyon. Kasi po, dalawang bagay lang ang gustong makuha ng mga kriminal na to. Pera at information. Kasi yung information na yan, pwedeng gamitin yan against you sa susunod na mang-i-scam sila. So, kailangan po nating magduda. Pangalawa, kailangan po nating magdamot. Pangatlo, mang-i-snub po tayo. Hindi masama mang-snub pag naghihingi na ng pera o naghihingi na ng information yung mga criminal na. At Okay ang lang pinaka-importante po, Para sa ating Mang-snub po tayo. proteksyon. oo. Yan. At Ay, naku. ang kasunod po, kailangan din magsumbong kasi pag di tayo Yan, magsumbong, magsumbong maaari kaagad. ang susunod na biktima yung mga mahal natin sa buhay. Maraming salamat, Mr. Art Samaniego, at maraming salamat sa pagkatatag nyo ng Scamwatch. At ngayon ay nasasabihan natin ang ating mga nakatatanda na mag-ingat. At maraming salamat po sa inyong panahon at pakikipagtalakayan sa atin. At ito po ang masasabi natin sa ating mga nakatatanda na kapag na-scam, tumawag at mag-report sa National Anti-Scam Hotline.